Malapit na ang katapusan ni Saturn. Bali sa latest chapter nga ng manga napakaraming impormasyon ang ibinahagi sa atin ni Oda. Marami nga siyang pinupunto na hindi natin natalakay sa mismong chapter review natin. Kaya naman sa video nga na to tatalakayin natin ang mga ito. At ang una na nga dyan itong patungkol kay Bonnie. Yes, ni-reveal nga ni Vegapunk na si Bonnie daw ang secretly na pinakamataas sa hierarchy sa pag-command sa mga pacifistas. Pero ang tanong nga ng marami bakit inatake si Bonnie netong mga pacifistas nung una nila itong makita? Bali syempre ang sagot dito dahil sa hindi naman nag-command si Bonnie sa mga pacifistas na to. Hindi nga siya nagbigay ng order. Ang sinabi nga lang niya wag daw sasaktan itong tatay niya. So kung ipopoint pa nga rin natin na still dapat na hindi inatake si Bonnie netong mga pacifistas na to, mag-command man siya o hindi, since ito nga yung mensahe ni Vegapunk na ayaw niya daw masaktan ng mga pacifistas itong si Bonnie. Ang tingin ko ngang sagot dito itong kakabigay lang ni Vegapunk na sapphire necklace. Ibinigay nga niya to kay Bonnie during chapter 1103. Maaari ngang may role itong necklace na to. Pwede ngang gumawa ng paraan itong si Vegapunk na matitrigger lang itong pag-command ni Bonnie sa mga pacifistas kapag nasa kanya itong necklace na to. Kumbaga similar sa kung sino ang may hawak ng authority chip. Maaari ngang itong necklace yung rason kung bakit nakapag-command itong si Bonnie sa mga pacifistas. Kung magkataon nga magiging double meaning itong sinabi ni Vegapunk na isa nga daw protective charm itong necklace na to. Since oo nga naman, naprotektahan nga neto si Bonnie sa tangkasan ng pagpatay sa kanya. Ngayon mapunta naman tayo sa paborito kong scene sa chapter na to. Itong panel kung saan finally na nakita na ni Bonnie itong Sun God Nika. Kung mapapansin nyo itong scene nga na to may pagka-similar sa unang pagkakataon na makita nating lumabas itong si Bonnie sa simbahan ng Sorbet Kingdom. Ang pagkakaiba nga lang nung mga oras na to aktual na sun yung nakita niya. Samantalang ngayon naman ito ng Sun God Nika. So dahil nga dito natupad na itong pangako sa kanya ng tatay niyang si Kuma na nabanggit in chapter 1095. Yung dadating daw itong Sun God Nika para mailigtas sila. Ngayon mapunta naman tayo sa plano na pagtakas na itong Straw Hat Pirates paalis sa Egghead Island. Gaya nyo hindi nga rin ako sang-ayon na tatakasan lang nila Luffy itong sila Gorosei Saturn at Admiral Kizaru. Para sa akin nga dapat na matalo ni Luffy itong dalawa na to prove na rin na isa na talaga siyang emperor. Pero paano naman itong mga kasamahan niya? Nakita nga natin na yung ilan sa kanila sugatan na. Sila Robin, Stacy at Vegapunk nga medyo kritikal ang mga kalagayan. Sila Chopper, Usopp at Nami naman I doubt na maaasahan pa sila sa laban kila Kizaru at Saturn. Kaya naman ang best way lang na gagawin nila para sa akin ang tatakas lang sa Straw Hat Pirates itong iba nilang mga kasamahan. Kumbaga similar sa nangyari during Dressrosa arc na since mapapahamak nga lang itong sila Nami pinauna na nga sila ni Luffy sa Zoo Island. At dahil nga sa ganung way mas nakapag-focus sila na kalabanin itong si Doflamingo at bawiin itong Dressrosa. Anyway, yung original plan nga netong sila Vegapunk dadaan daw sila sa likod ng Labo Base para takasan itong mga Marines. Ang gagawin nga daw nila ililipad ng Vega Force 1 itong Thousand Sunny sa northeast. At coincidentally nga na nakita natin sa latest chapter yung pagdating nila Brogy at Dory sa Egghead Island sa lokasyon din ng northeast. Meaning somewhat na na-fulfill na itong plano nila. Since may sundo na nga sila papunta sa Elbaf na nasa northeast. Ang kulang na nga lang itong Thousand Sunny at yung mga tao na tatakas. At dahil nga sa ipinakita sa recent chapter na may means of communication itong sila Nami at Sanji, at dahil na rin sa kalagayan ngayon ni Vegapunk, pati na ng iba pa gaya nila Atlas, Franky at Kuma na napuruhan sa ataking ginawa ni Kizaru, kailangan nga nilang kumonekta kay Chopper, which is currently nga na nag-aabang na sa likod ng Labo Base, since siya nga ang magpapagaling dito. At dahil nga sa mga rason na to malamang na pauunahin na talaga ni Luffy itong mga kasamahan niya sa Elbaf. So I assume na itong Monster Trio ang staple na matitira sa Egghead Island para kalabanin itong sila Admiral Kizaru at Gorosei Saturn.
Simula nga nang ma-introduce sa atin itong karakter ni Admiral Kizaru, bihirang-bihira nga lang nating makita yung emosyon niya. Hindi nga natin siya nakikitaan na tumawa, umiyak o matakot. Pero during chapter 1100 nga nakita natin itong mga emosyon na to kay Kizaru. Masaya nga siya kapag kasama niya itong mga tinuturing niyang mga kaibigan. At ang pinakamalupit pa nga sumayaw pa siya ng Nika dance kasama itong si Kuma. Meaning genuine niya talagang kinikilala itong sila Vegapunk, Sentomaru at Kuma bilang mga kaibigan niya. Ine-emphasize rin naman niya ni Oda sa mga recent chapters itong pagtutol niya na atakihin si Sentomaru, itong pagkadismaya niya sa plano ni Saturn na gawing emotionless cyborg itong si Kuma, at itong pagiging emosyonal niya sa planong pagpatay kay Vegapunk. Kung iisipin nyo may pagkasimilar nga yung sitwasyon ni Kizaru ngayon sa naging sitwasyon ni Garp during Marineford War. Dahil si Garp nga nung mga oras na to hati yung puso at isip niya kung saan siya papanig. Susundin niya ba yung puso niya at ililigtas itong dalawang apo niya na sila Ace at Luffy? Or susundin niya itong isip niya at hahayaan lang itong dalawa na to dahil sa tungkulin niya? So ito nga yung nararamdaman ngayon ni Kizaru. Yung puso nga niya gustong iligtas itong sila Vegapunk, pero ang sinasabi naman ng isip niya kabaliktaran. Ang isa nga sa nawala sa radar sa mga nagdaang chapters itong Blackbeard Pirates. Simula nga nang ipakita yung barko nila in chapter 1079 na malapit na sa Egghead Island, marami nga tayong na-excite na iniisip na makikisali sila sa laban ng Straw Hat Pirates. Pero knowing Blackbeard nga na maduming gumalaw, baka makita na natin sila sa latter part na ng arc na to. Yung mga oras kung kailan magkukonclude na kung sino ang mananalo sa laban nila Luffy at Saturn. Pwede nga silang pumasok sa eksena sa mga oras na to at kunin kung ano man yung pakay nila. Either yung Devil Fruit ni Saturn or yung mismong memories niya. Since kung nakakalimutan nyo, hawak pa nga rin ni Blackbeard itong si Charlotte Pudding. At yung kakayanan nga ng Devil Fruit niya, kaya na itong makita ang memories ng kahit na sino. Kaya naman kung sakali nga at gamitin ni Blackbeard itong Devil Fruit ni Pudding sa memories ni Saturn, paniguradong sobrang laking tulong nito. Since pinoportray nga na umabot daw itong si Saturn during Void Century pa. Meaning malaking advantage ito para kay Blackbeard. Anyway, ayan na nga yung extension review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1106. Kung may trip pa nga kayong ibang topic na gusto nyong talakayin natin, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para magawa na natin yan ng video. So yun lang, peace!